kaganapan at nagpapaabot ng mensahe sa atin ng Diyos na dapat nating huwag baliwalain, kundi sampalatayanan. Luke chapter 23 verse 39 hanggang 43, dito po tayo maghihiwag-hiwag ng ating dapat maintindihan mula sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang verse 39 and then hanggang 43. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ito, bago yan, ito yung tagpo na kung saan ang Panginoong Jesus po ay nakabayubay na sa krus ng Kalbaryo. Na meron dyan 2 tauhan na pinangalanan ng tradisyon na sa Histas at si Demas. Pero wala naman pong pangalan talagang ipinangalan doon. Ito yun po yung senaryo. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin. Traditionally speaking, si Histas daw yan. Pero wala po sinabi. Na sinasabi, hindi bagay ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Then verse 40, datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pabaga natatakot sa Diyos. Yamang ikaw ay nasa gayunding kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran. Sapagkat tinanggap natin ang nararapat sa kabayaran sa ating mga gawa. Datapat ang taong ito hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi ni Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, banda-bandar yan. Ganun ba yung sabi? Ngayon din. Ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Manalangin po tayo. Mapagpala naming Ama, kami po yung pagpalaing tunay ng iyong pagkilos, kapangyarihan at patuloy na paglukob, pagdalisay ng aming mga kaluluwa at buong pagkatao. Turuan niyo kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thieves on the right and left side of the Lord Jesus Christ. Yan pong ating paksa. Yung 2 magnanakaw na nasa kanan at kaliwa ng Panginoong Jesucristo. Dito tayo kukuha ng pag-aaral. Yung totoong aral. Totoong salita ng Diyos. Amen? Alam niyo po, pagsalita ng Diyos, hindi ito bala-balaan. Pagsalita ng Diyos, ito po ay hindi optional. Nasa iyo kung paniwalaan mo, hindi. Laging lugi ka kapag hindi ka naniwala. Ang salita ho ng Diyos ay hindi, ito is kanyang pasya, hindi iyong pasya. Ito'y kanyang karunungan, hindi iyong karunungan. Ito'y katotohanan, hindi maintindihan kung mangyayari. Ang salita po ng Diyos ay mapalad ang taong nakatatanggap nito. Una, ano ba yung mga katotohanan na kung saan dapat nating malaman at paniwalaan sa tagpong ito? Hindi ko pag-ihiwalayin ang pangungusap ng dalawa, kundi sa tagpong ito mismo ating hiwagin, yung dapat nating malaman. Una ho, verse 43, ganito po ang sabi, sinabi niya sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ang isahang totoo na dapat nating malaman at paniwalaan. Confirming that death, siyempre physical po yun, is not the end of life. Confirming that death is not the end of life. Physically yan. Kasi ganito yung dalawa pong nakapako sa krus sa kanan at kaliwa ng Panginoon, 3 sila doon Sila hong lahat, physically speaking, ay mamamatay na. At ang Panginoong Jesus mo ay ultimong namatay din. Physically. Pero nang sabihin ng Panginoon ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso, ibig sabihin, ang namatay lang ay physical.
Paano kakasamahin ng Panginoon sa paraiso yun kung ang ang kamatayan ay katapusan ng lahat? Tatandaan niyo po mga minamahal, hindi ho totoo na kapag ang tao'y namatay, tapos na. Actually, mga minamahal, ang buhay sa lupa ay pintuan lamang ng totoong buhay sa kabilang buhay. Kapag ang tao'y namatay sa lupang ito, una-una lang yan. At yan hindi sasapit sa atin. Kaya ba hindi sasapit dyan? Tingin ko parang nakasapit na kayo. Ano? Agang-aga pa. Lahat ng tao'y sasapit dyan. Tama ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung may nakaiwas sa kasalanan, tiyak may makakaiwas sa kamatayan. Kung merong taong hindi nagkasala, merong taong hindi mamamatay. Ay bakit si Kristo namatay? Ay hindi naman nagkasala. Siya'y namatay para sa ating kasalanan. Hindi siya nagbayad ng kanyang kasalanan. Siya'y nagbayad ng ating mga kasalanan. So siya'y namatay para sa ating kasalanan, hindi sa kanyang kasalanan. Pero ang dinidin lang natin mga minamahal dito, lahat ng tao'y mamamatay. Pero tatandaan ninyo, hindi ang kamatayang pisikal ay katapusan ng buhay. May dalawang klase, paraiso at impyerno. Ang maganda dito sa taong ito, ay pinangakuan ng Diyos at sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Are you with me? At mind you, yung kadais hindi niya pinangakuan. Kaya wag niyo itigilan ninyo yung paniniwalang lahat naman ng tao ay palangit, pupunta sa Diyos. Hindi. Ito lang po ang kinausap, nakakasamahin kita sa paraiso. Kung lahat, yung dadalwa na, hindi pa sinamang lahat. Ibig sabihin, extreme at ang Diyos ay may pamantayan na hindi magigiba. Meron siyang isinasaalang-alang sa tao na hindi nakita sa isang nakapako sa krus pero nakita doon sa kakasamahin niya sa paraiso. Nanindihan niyo ba yan? Tatandaan niyo, hindi lahat ng tao pag namatay, tapos na. May tinatawag kong paraiso at sana yun ang inyong pupuntahan pag namatay. Mamaya, titingnan po natin yan. At mayroon din naman ng impyerno. May impyerno. Actually, sa Bible, mas malimit binanggit ang impyerno kaysa langit. Just to emphasize na may impyerno. Sabi ng Bible, kung ang mata mo'y makakapagkasala sa iyo, dukitin mo. Mas magaling pa mabuhay sa buhay na ito ng walang mata kaysa may matang mapapunta sa impyerno. Ano ibig sabihin? Magpakabulag ka na? Hindi. Ibig sabihin, mas maganda pa ang bulag na ikipalangit kaysa ikipa-impyerno. Ini-emphasize na isang lugar na nakakaawa at walang pag-asang pagdurusang maalis ka doon. Araw at gabi, pahihirapan sila. At yan po'y totoo. Kung totoo ang paraiso, totoo ang impyerno. Tama ba? Bakit totoo ang nagsabi niyan? Totoo ang salitaan ng Diyos. Ngayon, hindi kita pinipilit, pero lagi ng lamang at mapalad ang nananampalataya kaysa bumabaliwala. Totoo. Alam ba, may nakakita ka ng agwaksyonada, may warning. Pag ininom, ay mamamatay. Mas magaling yung nagsaalang-alang kaysa walang pakialam. Diba? Sabihin, mamamatay. Sige, inom. Inom. Kaya may mga markang bungo, ibig sabihin lason. Tama ba?
Magaling na yung maniwalang lason yan kasi hindi ka naniniwala. Tama ba? Alam mo mga minamahal, lagi ang impyerno ay lugar na kung saan ang tao makakaalam na ang kasalanan nga pala ay may kabayaran. Maganda sanang sa lupa pa lang, naintindihan mo na yan. Amen? Nakakaawa ang taong ipinagduduldulan mo na merong impyerno. May kabilang buhay, wala lang. Nakakaawa. Amen? Sa totoo na, minsan nakakayamot din. Pero mas mamayani dapat ang nakakaawa dahil tayo gayon din dati. Amen? Sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon kakasamahin kita sa paraiso. Bakit ba siya pinangakuan na yon? Kasi kung ating titingnan sa daloy ng pangungusap ng ating pinagkunan ng talata, bagaman yun ay mahagip din natin, pero tingnan natin kung bakit ganon ang sinabi ng Panginoong Hesus sa lalaking ito. Kasi sabi ng verse 39, at siya'y nalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin, na sinasabi, hindi bagay ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami? Alam niyo ba, ang pangungusap na ito sa isang nakabitin, nababargasan. Ano ba nababargasan? Yung bang walang mudo, mayabang, mamamatay na ay minus pa rin. Mamamatay na, wala pa rin takot sa Diyos. Alam mo sa totoo na ang tao, mamamatay nang walang takot sa Diyos hanggang di naliligtas. Kaya pagdating ng verse 40, datapwat sumagot ang isa. At pagsaway sa kanya ay sinabi, tinan niyo ha, bakit siya pinangakuan ng Diyos na siya ay kakasamahin sa paraiso? At least sa huling yugto ng kanyang buhay, hindi na sila magkaayon pagdating sa pananaw sa Panginoong Hesus at sa kasalanan. Kasi at pagsaway, ibig sabihin, ramdam niya yung bigat ng pinagsasalita ng kapwa niya nakabitin sa krus ng Kalbaryo. Nandun yung pagbabago sa pakikitungo sa kayabangan at kahambugan at kawalang takot sa Diyos. Kaya siya ngayon, sa halip na ganun din at gayahin ang salita ng tao, na iba hindi ka pa ba natatakot? Tama ba? Hindi ka pa ba natatakot? Ibig sabihin, hindi na siya kaayon ng gawa ng tao. May pagsisisi, may pagbabagong naganap sa puso ng taong ito. Alam mo, kung ang puso mo, ang lakas-lakas mo pa, ang galak-galak mo sa kasalanan, wala kang problema. Kaisa ka, ito sumasaway na eh. Tama ba? Huy, ikaw ka naman hindi pa natatakot. Mamamatay na tayo, ganyan ka pa kung magsalita. Are you with me? Alam mo yung taong papangakuan ng Diyos na palangit? Yung taong nabago ang puso pagdating sa kasalanan. Amen? Opo. Hindi sila kaya kapwa na pa ako dahil makasalanan. Ang nakakalungkot si Isa, mamamatay na. Kung ikaw ang Kristo, di kay Bargas yun. Hindi nga, kung ikaw nga ang Kristo, wala pa rin paniniwala sa tunay na Kristo. Itong tatandaan ninyo. Kaya kung bakit ang tao hindi pangakuan ng langit at paraiso, kung ikaw nga ang Kristo, ibig sabihin duda. Walang pananampalataya kay Kristo. Sabi nga ni Spurgeon, nabasa ko lang kanina umaga, ang pagsisisi at pananampalataya, yan ay hindi pwedeng paghiwalayin. Ang totoong nananampalataya, magsisisi ng kasalanan. At ang nagsisisi ng kasalanan, mananampalataya. Ito'y nagsama doon sa nakapako sa kanan na hindi
nagkaroon yung nasa kaliwa. Are you with me? Kapag ikaw ay walang bagong paikitungo sa kasalanan, buhay ka o mamamatay ka na lang at sukat ay bargas ka pa rin sa Panginoon, hindi ka qualified sabihin, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Are you with me? Yan po sabi. Datapot sumagot ang isa at pagsaway sa kanya ay sinabi, tingnan niyo ha, sinaway na. Ano kanyang sinasaway? Yung kawalang takot. Kaya sabi, hindi ka pa baga natatakot. Bakit ang salita ay, kung ikaw ang Kristo? Kasi hindi talaga naniniwala. Alam mo kapag hindi ka naniniwalang si Kristo ang tagapagligtas, hindi ka talaga pupunta ng langit. Pero kung naniniwala ka man, pero hindi ka nagkaroon ng kaibahan sa pagkitungo sa kasalanan, hindi totoo yung pananampalataya mo. Sabi pa nga ni Spurgeon para daw yung mag-asawa, ang sino mong pinagsama ng Diyos, walang dapat maghiwalay. Pinagsama ng Diyos ang pananampalataya at pagsisisi. Hindi dapat yan paghiwalayin. Tama ba? Ang tunay na nagsisisi, mananampalataya kay Kristo. Ang tunay na nananampalataya kay Kristo, magsisisi ng kasalanan. At yan ay kapwa naganap sa taong ito. Kaya sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso, na hindi sinabi doon sa isa. At yan ay sinabi sa akin, at sinabi sa lahat ng tao nagsisisi tayo ng palataya. Pero kung ngayon, wala pa sa iyong katotohanan yan, si Satanas ang magsasalita sa iyo na yan. Ngayon din, kakasamahin kita sa impyerno. Totoo yan. Totoo po yan. Amen? Pastor, yan saka ano mo na. Di ikaw, bahala ka. Ako'y nangangaral. Mapalad yung taong natatakot talaga sa salita ng Diyos. Mapalad yung taong talagang hindi mapakali. Yun ba yun, Panginoon? Yun ba talaga yun? Ayok'y makasalanan Ayok'y kay Maria pa nagdadasal hanggang ngayon Ako'y mas naniniwala pa kay Manalo kay Kibuloy patay ka. Hindi si Kibuloy magsasabi sa iyo, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Are you with me? Purihin ang Diyos. Okay. Ang sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ang dami sabi ni Brother rin, pasapito. Actually, habang binabasa ko, nalubas pa ang marami Yung salitang ngayon, puntos pa rin yun Ibig sabihin ng kaligtasan, mga kapatid, at the moment na mayroong repentance and belief and faith, hindi yan saka-saka. Tama? So, yun po ating makikita. Number two. Una, confirming, number two, Christ alone can bring the sinners to paradise. Christ alone can bring the sinners to paradise. Bakit? Verse 43 ulit. At sinabi niya sa kanya, yung niya si Kristo, yung kanya, yung nakapako sa kanan ng cross. Ano kanya sinabi? Katotohanang sinasabi ko sa iyo. Hindi sinabing ipinasasabi sa akin. Are you with me? Katotohanang ipinasasabi sa akin sa iyo. Hindi. Siya nagpapasabi, pinasasabi sa akin ni Maria, pinasasabi sa akin ni Pope, pinasasabi sa akin ni Kibuloy. Hindi. Ano sabi? Katotohanang sinasabi ko sa iyo. Siya mismo ang nagsabi. Tama ba? Ngayon ay kakasamahin kita. Hindi sinabing ipinasasama ka sa akin. Siya mismo ang nagsabi, siya mismo ang magdadala.
Kaya ang makapagdadala lamang sa langit si Kristo, hindi si Maria. Hindi ang relihiyon, hindi ang Baptist Church, hindi ang lahat ng denomination. Kasi sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita. Sino magsasama? Hindi relihiyon. Siya mismo. Bakit? Siya ang daan. At ang katotohanan, at ang buhay. Bigyan ko sa iyo, kahit Baptist ka pa, pero hindi ka mananampalataya ni Kristo, hindi ka pa langit. Hindi naman Baptist ang magsasama sa iyo sa langit. Dahil ang Baptist ay lalagyan ng mga isasama sa langit. Hindi magsasama sa iyo sa langit. Are you with me? Ang liwanag po dyan. Christ alone can bring the sinners to paradise. Sa tigilan ninyong kay panatiko sa relihiyon ninyo. Kung saan ako namulat, doon ako mamamatay. Alahoy naman. Kung makabari ka na may inam din, kung magmalaki ng relihiyon baga. Alam mo, huwag kang magmalaki ng relihiyon mo kung ang buhay mo na may wala rin pagbabago. Tama ba? Sugarol ka rin naman. Palamura ka rin naman. Di ka rin palabasan ng Bible. Di ka naman palasimba. Anong saysay ni kinagmamalaki sa relihiyon mong yan? And mind you, hindi naman relihiyon ang magsasama sa iyo sa langit. Christ. Alone. Hindi sinabi niyang kakasamahin ka namin. Isasama kita. Di ba sabi? Sinabi niya sa kanya. Sinabi nila, hindi sinabi nila. Tama. Sinabi niya. Na ano? Katotohanang sinasabi namin. Hindi. Katotohanang sinasabi ko. Kaya Christ alone. Christ alone. Are you with me? Maliwanag ho ba yan? Nako, kung hindi daw gagawa ng mabuti. Ito kayo may nagawa pang mabuti. Sa tingin ninyo, alam mo kung good works ang paraan ng kaligtasan? Utoy, teka muna, ikikaya nakapako sa krus, napakasama mong tayo, kayo bumaba muna, kayo magbago, kayo magbait, gumawa ng mabuti. Kaya gawin ni Kristo yung kung paraan talaga ay kabutihan. Pero bakit pinangakuan ng hindi kakasamahin kita? Bakit? Hindi mo kailangan yun. Kasi siya ang daan. At kung relihiyon ang paraan ng kaligtasan, hindi ito nabautismuhan para maging member ng relihiyon. Pero nasabi, ngayon kakasamahin kita sa paraiso. Ang kailangan lang talaga, nag-iba na ang tungo mo sa kasalanan. Sinusuway mo na. Kumbaga, mabigat na sa iyong pandinig yung sinasabi ng kapwa mong kasama dati. Di ka? Tanyo ha? Nung ako'y wala pa sa Panginoon, ang tao kong manigarilyo. Pag wala akong pera, hinahabol ko yung usok ng tricycle. Pero nung ako ay maligtas, ultimong driver ng sasakyan pag naninigarilyo, halos sawayin ko, Sir, hindi ko gusto ang usok. Bakit? Dating ganun ako, pero hindi ko na Mabigat na sa akin Tama ba? Yung ako'y uupo at magbabaraha, mabigat na sa akin Pero dati kong gawain yan. Yung magsasalita ng letter P sa pagmumura, dati kong gawain, pero mabigat na sa akin yan. Nabago din ang taong ito. Ba siya'y sumasaway ngayon? Utoy, mamamatay na tayo, gayang ka pa. Nabago Kaya pupunta ng langit. At sino yung magdadala sa kanya doon? Si Kristo lang. Si Kristo lang. Dahil kung si Kristo ay bukod pa sa kanya meron, hindi niya ang kining kakasamahin kita. At napakaraming talata nagtitibay dyan.
Luke 19:10, ano sabi? Naparito ang anak ng tao at ang anghel at ang... Hindi. Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala. John 3:16, ano sabi diyan? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong. Ano pag sinabi yung bugtong? Nag-iisang anak. Anong layunin? Upang ang sumampalataya katulad ng lalaking ito. Di ba? Ay sabi ng nasa kaliwa, kung ikaw ay Kristo, siya hindi nang naglagay ng if. He is so convinced and persuaded na yung nakapako sa krus ay walang kasalanan. Si Kristong tagapagligtas. Kaya bakit pa niya sasabihin, alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian, kung hindi siya nananampalatayang talagang si Kristo yun. Tama ba? Ngayon, upang ang sinumang ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Sinong sasampalatayanan? Yung bugtong na anak. Pag sabing bugtong, nag-iisa. Kaya, Christ alone can bring the sinners to paradise. Ano ba ang paradise? Ano ba ang paradise? Paradise and Eden. Yan po ang Eden. Ano ba? Pag binubulay ko yung Eden, doon sa halaman ng Eden, walang kalungkutan doon. Isang napakasakdal na buhay ng kagalakan. Bakit nandun ang Diyos at yung environment walang kasalanan. At ang nandun ay physical, soul, and spirit ni Adan at ni Eva. Pero nung magkasala ng tao, inalas sa Eden. Di ba? Pinalaya sila sa Eden. Ibig sabihin talaga ang makasalanan hindi bagay sa Eden. Sa palaman pwede. Inalis sa Eden. Binantayan pa. Pero bakit sabi ng Panginoon, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso? Ibig sabihin, ang paraiso ay lugar ng mga pinatawad. Ng mga nanampalataya. Tama ba? Pero, this time, sa panahong ito, hanggat walang resurrection, yung Eden na yon ay for the soul. Nabanggit ulit ang Eden sa Revelation chapter 2 verse 7. Nasa langit. I believe mas improvise na Eden. New heaven. Sinong pupunta doon? Yung nananampalataya si Kristo ang tagapagligtas. Pero madali namang sabihin na nananampalataya, di kay nagsisisi sa kasalanan. Madali namang sabihin nagsisisi sa kasalanan, hindi naman nananampalataya. Ang anumang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ang tunay na nananampalataya, nagsisisi. At ang nagsisisi, nananampalataya. Maliwanag ko ba? Kayo ba'y palangit pag namatay? Ngayon ba labas sa ilong? Kayo ba palangit pag namatay? Praise the Lord. Huwag yung palalampasin ang ganitong aral. Alam nyo, ang kamatayan, hindi yan lalampas sa atin. Kaya huwag nyo sanang palalampasin ang ganitong aral. Sasapit at sasapit tayo dyan. Amen? Kawaan nawa tayo ng Panginoon. Kahabagan nawa tayo ng Panginoon. Okay, ginabi kagabi sa debate. Nakakaawa ang taong di talaga makaintindi. Ano pa sabi ng Acts chapter 4 verse 12? Walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Walang pangalan iba na ibinigay sa silong ng langit. Pag sinabing walang iba, siya lang yon. 1 Timothy chapter 2 verse 5, walang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao, kundi si Kristo. Walang iba. Kaya nga ating matutunghayan dito, mga minamahal,
thieves on the right and left side of the Lord Jesus Christ, confirming that death is not the end of life. Christ alone can bring sinners to paradise. Then number 3. Are you still with me? Tingnan nyo ha. Ito. Pakilagay po ng ating puntos, pantatlo. Comprehension of salvation for the sinners is not natural. Comprehension of salvation for the sinners is not natural. Ano ibig sabihin? Sa isang makasalanan, tulad natin, kung wala ang biyaya ng Diyos, ang pagkaintindi sa kaligtasan ay hindi likas. Bakit natin napansin yan? Tingnan niyo po ang verse 39. Verse 39. Yung nasa kaliwa, at siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ngayon sarili at kami. Ano pagkaintindi lang niya sa ligtas? Katawan. Alam mo, ang hindi ligtas, ang makasalanang hindi pa naliligtas, ang abot lang ng kanyang unawa pagkaligtasan, pangkatawan. Diga? Pero yung taong nanampalataya at nagsisisi, ang kanyang pagkaunawa hindi lang sa katawan. Bakit? Alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian. Are you with me? Ito ang isip lamang niya, ay tayo ikaw ang Kristo, di tayo alpasan mo. Nang tayo wag litong nakabitin, iligtas mo ang ating katawan. Alam mo ang tao, ang alam lang sa kaligtasan, sa gutom, sa lindol, sa nakaw, sa kamatayang physical. Pero hindi nila abot yung kaligtasang pang-impyerno. Ano nyo ba mga kapatid? Ito tatandaan ninyo. Itong lalaki ito, dahil bulag ang sarili sa tagapagligtas, bulag din ang sarili sa mahalagang dapat iligtas. Ano ba ang pinakamahalagang iligtas sa atin? Hindi katawan. Muna. Ano sabi ng Matthew chapter 10 verse 28? At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Ito ang kamalayan lang ng taong nasa kaliwa. Kung ikaw ang Kristo, ay di mag-magic ka. Alisin mo ang pako. Andang tayo makababa. Alisin mo ang sugat. Magicin mo. Iligtas mo tayo. Yun lang ang alam niya. Pangkatawan. Are you with me? Pero ang sabi ng Matthew 10:28, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat hindi mga kapapatay sa kaluluwa. Tatandaan ninyo, hindi, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi pag namatay ang katawan, tapos na ang lahat. Dahil ang kaluluwa hindi namamatay. Ito ang katakutan ninyo. Kundi bagkus ang katakutan ninyo, yung makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Nakakatakot mamatay, physical, pero mas nakakatakot yung mamatay kang physical, hindi mo tiyak na kipaparaiso. Are you with me? Ang alam lang ng lalaking ito, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo kami. Anong pinagtutuunan ng kaligtasan kanyang naiintindihan? Physical. Tama. Anong alam niyo sa kaligtasan? Wala, mahalaga yun. Okay, dilak na ang aming pinto pagkagabi. Pati bubong nilagyan ko ng aroma nang walang magnanakaw na makalakat. Safe na, safe na. Ang aking anak ay nilagyan ko na ng insurance. Kaso lang walang assurance. Sinisecured mo ang buhay mo sa lupa, pero mind you, mamamatay at mamamatay ka.
Kumusta yung kaluluwa mo? Tama ba? Tama ba? Ah, kayo ba'y nakainom na ng soft drinks? Alin ang iniinom? Yung hinahawakan o yung nasa loob? Ba'y malala ang iyong pagkatao pag iyong hawak ang ininom? Pero hindi pa tunaw hanggang ngayon. Ano ang iniinom? Yung nasa loob. So, alin ang tunay na coke? Yung tangan o yung nasa loob ng iyong tinatanganan? Yung iniinom. Ang yung mga batid, ang katawan mo, bote lang yan. Ang tunay na ikaw, kaluluwa mo. Tama ba? Oo. Yung sinasabi nilang 5 senses, wala yan sa katawan. Nasa kaluluwa yan. Kaya nung ang mayaman ay pumunta ng impyerno, nakita niya si Abraham. Ibig sabihin, nakakakita. At naramdaman niya ang apoy. So ibig sabihin, may pakiramdam. Naghahanap ang dila na matubukan man lamang ng dulo ng daliri. Ibig sabihin, may panglasa. Nasa kaluluwa ang tunay nating pagkatao. Tatandaan ninyo yan. At ang katawan ay hindi kaluluwa. Yan ang mali at salaulang aral ng Iglesia ni Cristo. Ng saksi ni Jehovah. Ang katawan daw ay natutulog. Pati ng Sabadista. Ang kaluluwa daw ay natutulog. Hindi. Katawan ang tulog. Kita ko nga eh. Di ba? Ang kaluluwa ay hindi natutulog. Paano ka makakatulog sa apoy? Paano makakatulog sa duod? Paano ka makakatulog sa galit ng Diyos? Katawan mo ang pansamantalang natutulog sa lupa pag namatay. Mga Kristiyano, hindi. Pero pag bango mag-uli, on the last day, lahat ng mga namatay, ay bubuhay mag-uli. Ang mga ganap dadaling sa langit. Ang mga makasalanan din nagsisi, pa-impyerno. Kasama ng katawang, kayang kainin ng uod, kayang natupok ng apoy, pero hindi namamatay. At yan ang pupuntahan ng mga taong hindi napagsabihan ng Panginoon, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Sana mahabag ang Panginoon sa atin. Amen? Ako ay hamak na mga ngaral lang ng Diyos. Wala sa aking kakayahan yung baguhin ang disposition ng inyong puso. Pero ako'y nananalangin na sana buksan ng Diyos ang inyong isipan. Are you with me? Totoo po yan. Then number 4. Muna. Corrupt sinners, apart from the grace of God, will die in stubbornness and in foolishness. Ano ba ang makasalanan? Labas, hiwalay, sa biyaya ng Diyos, ay mamamatay na matigas ang ulo at mangmang. Kung ikaw ay nakikinig na salita ng Diyos ngayon, wala kang tunay na bigat na nararamdaman sa pagiging makasalanan mo at sa pagiging kailangan mo si Kristo para mapatawad ka sa lahat mong kasalanan at mabigyan ka ng buhay na wala hanggan. Mamamatay kang matigas ang ulo at mangmang. Are you with me? Tingnan po ang verse 39 and 40. Verse 39 and 40. At siya'y inalipusta. Kita nyo ha? Mamamatay na nang aalipusta pa. Nang isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ngayon sarili at kami. Tama, mamamatay na, ganun pa ang wordings. Verse 40. Natapos sumagot ang isa at pagsaway sa kanya ay sinabi, hindi ka pa baga natatakot? Tanya, mamamatay na, hindi pa takot.
Ibig sabihin ng tao talaga, hanggat di maliligtas, mamamatay ng gayon na lang. Meron nag-chat sa akin, Pastor, kasi kilala nila akong pastor eh. Ang datay, kamamatay laang. Tulungan mo ako sa kanyang kaluluwa. Sabi ko, sis, kaibigan, pag ang tao namatay na, wala na tayong magagawa. Sayang kung while dying or while doon sa higaan, di natin alam kung nababasahan mo man lang ng talata. Sabi, well, Pastor, thanks anyway. Di din naniwala eh. Alam mo ang tao, mamamatay sa katigasan ng ulot kamangmangan. Kapag hindi talaga nagsisi at nanampalataya kay Kristo. Ganyan na lang ang buhay. Alam mo ang tao, nabuhay at namatay, walang kagaling-galing. Sabi nga ng Bible, magaling pa sa taong yun ang hindi ipinanganak. Bakit? Kapag ikaw ay naging tao na hindi ka rin lang makakapagsisi at mananampalataya kay Kristo, naging tao ka para dalhin sa impyerno. Kaya unabis magaling pa hindi naging tao. May talatang ganyan, magaling pa sa kanila ang hindi ipinanganak. Kaya napakaseryoso ng ating pinag-aaralan ito. Mapalad yung nasa kanan, pinangakuan ng Panginoong Hesus, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Pero yung nasa kaliwa, hindi. Bakit? Kung ikaw ang Kristo, kung ikaw, talagang minus pa rin. Kaya nga sabi ng isa hindi ka pa ba natatakot? Maniwala ka na, ito nga ang Kristo. Siya'y namatay walang kasalanan, tayo namatay. Dahil dapat lang tayo. Tama ba? Kaya sabi po diyan, at siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi bagay ikaw ang Kristo, iligtas mo iyong sarili at kami. Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka babaga natatakot sa Diyos. Ang totoo nito, ito ang tatandaan. Takot lang siyang mamatay bilang parusa, pero hindi talaga takot sa Diyos. Takot siyang mamatay. Kaya sabi niya, Panginoon, kung ikaw Kristo, ligtas mo kami. Takot siyang mamatay, pero hindi siya takot sa Diyos. Tama ba? Para ngayon, ang tao takot sa COVID, pero hindi sa Diyos. Ganyan ang taong mga mangmang pa sa Diyos. Mga matitigas pa ang ulo sa Diyos. Are you with me? Ay, wala, mangmang ang taong ito. Pagdating kay Kristo. Panginoon, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo kami. Magic. Alisin mo yung pako, tunawin mo. Suplag ahoy. Wala, yun lang ang tingin niya kay Kristo. Alam mo, sa totoo na, maraming tao ang tingin kay Kristo, pangtulong. Naintindihan niyo ba yan? Siya yan ang tao ay nagpapakaigi sa kalayawan, sa kasamaan, sa kasalanan. Pag nagkasakit, Lord, help me. Help me. Para taong ito. Di ka? Kaya naman siya napako doon sa krus ng Kalbaryo dahil ang kanyang katarantuduhan, kawalang iyaan. Pero nung simamatay na, Lord, help me. Ano tingin mo sa Diyos? Katulong? Ang Diyos ay Panginoon, hindi katulong. Tama ba? Tama ba? Ganyan ang tao. Takot mamatay, pero hindi takot sa Diyos. Amen. Kaya sabi ng Panginoon yung nasa kanan, na nagkamalay sa biyaya ng Diyos, hindi ka pa ba natatakot? Dati hindi rin siya takot Diba? Tanyo, sabi, datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. Yan po ang napakaliwanag na totoo, na hindi naganap lang
sa taong ito. At yan ay sa tutunay ganap na ganap sa maraming buhay ngayon. Ang tao'y takot matrangkaso, takot makubid, takot maparusahan, pero walang pakialam sa Diyos. Yan ang totoo. Tama ba? Yan ang totoo. Ako'y naniniwala mga kapatid, kung hindi nakapako ito sa cross, hindi yan tatawag sa Diyos. Bakit? Masaya siya sa kasalanan. Masaya siya sa ginagawang paghamak sa Diyos. Mamamatay na nga, andun pa yung alinlangan kung ikaw ang Kristo. Kaya sabi ko sa inyo, ang tao mauutas na walang kagaling-galing. Pag hindi naligtas. Takot sa kamatayan. Pero hindi takot sa Diyos na may kontrol ng kamatayan. Maliwanag ko ba yan? Di ka? Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo kami. Bakit? Ayaw niyang mamatay. Takot siyang mamatay, pero hindi siya takot sa Diyos. Tama ba? Abay, ang nagpatutuo yung kanyang kasama hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Takot siyang mamatay, pero hindi siya takot sa Diyos. Yan ang totoo. Yan ay hindi sa kanya lang nangyari. Nangyari yan sa akin before, at baka sa inyo hanggang ngayon din. Iba lang ang senaryo. Siya doon ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Pero ikaw, pwedeng anuman ang sapitin. Parang si Parao, habang sinasalot ang Egypt, takot na takot sa salot. Pero hindi sa Diyos nagpadala ng salot. Ganyan po ang tao. Maniwala kayo sa hindi. Tama ba? Ang pupunta ho sa langit, yung narespeto kay Kristo, na siya magdadala sa atin sa paraiso. Tama ba? Maliwanag ho ba? Tama naman ho yan. 4 na lang muna. Baka nga ho yan sa susunod, mag-10 pa yan. Habang binabasa ko ang dami na ulpot pang mga dapat nating makita. Kay betiyak ng palangit pag namatay. Gusto nyo bang hindi kayo tiyak? Hindi ba aling-aling ko? Ako'y nasagot Alam nyo ba, lahat naman ng tao ayaw sa impyerno Yung matinong tao. Sino dito ang gusto sa impyerno? Taas ang kamay. Yung matinong tao, gusto sa langit. Tama ba? Kaso mga kapatid, ayaw mo nga sa impyerno. Ay kapit tuko ka naman at enjoy na enjoy sa dahilan kung bakit ka dadalhin doon. Naiintindihan nyo ba yon? Lahat ng tao ayaw sa impyerno. Pero ang nakakalungkot, enjoy na enjoy nila yung dahilan kung bakit sila dadalhin doon. Ano yun? Bakit ba ang tao ay dadalhin sa impyerno? Kasalanan! Kasalanan! Ayaw mo sa impyerno, ay gustong-gusto mo naman ng kasalanan. Paano yan? Tama ba? Kailan ka huling nabagabag sa kasalanan mo? Amen? Kailan ka huling napalungkot ng kasalanan mo? Kailan ka huling natakot dahil nagawa mo yung kasalanan yon? Kailan ka humingi ng tawad sa iyong kasalanan dahil bigat na bigat ka sa nagawa mong kasalanan? Kailan ka lumapit kay Kristo sa pagkilalang siya lang ang magpapatawad at magliligtas sa iyo? Ayaw mo sa impyerno. Enjoy na enjoy mo naman ang TikTok. Enjoy na enjoy mo naman ang hindi pagbabasa ng Bible. Wala kang pakialam sa gawain ng Diyos. Hoy!
Hindi ikaw ang magdideklara na ayaw ko sa impyerno. Bakit? Yung buhay mo, karapat-dapat doon. Kahit ka ayaw mo, hindi naman ikaw ang magdadala doon. Diyos, bakit ka dadalhin doon? Bagay ka doon. Bagay ka doon. Ang tigas ang ulo mo bagay ka doon. Ang tagal mo nang napakinggan ang pangaral ng salita ng Diyos, kikibit balikat mo lang, you are worthy to be bound to hell. Gusto mo ng langit? Ang tanong, gusto ba si Kristo na magdadala sa iyo sa langit? Kahit gusto mo sa langit, ayaw mo naman sa magdadala sa iyo sa langit, you will not be in heaven. Christ is the way. Bakit kay Maria ka nagdadasal? Tama ba? Christ is the way. Bakit relihiyon ang pinagmamalaki mo? Hindi relihiyon na magdadala sa iyo sa langit. Ang relihiyon binubuo ng mga taong makasalanan na dapat magsisi para pumunta na langit. Si Kristo lang ang walang kasalanan. Kaya siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa liputan. Wala siyang spot, blemish. Are you with me? Gusto mo sa langit? Tanong, gusto mo ba si Kristo? Tama ba? Ayaw ko sa impyerno. Ang tanong, namumuhi ka ba sa kasalanan na yan ang magdadala sa iyo? Unless you repent and believe Christ, you will be in hell forever. But if you will repent and believe Christ, you will be in paradise together with all sinners who repented and believed the Lord Jesus Christ. Tayo manalangin. Napagpala naming Ama, sana po ang iyong salita sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumumbat at bumuhay. Hindi lang sumumbat, kundi magdala sa pagsisisi at pananampalataya. Malimit kami ay nasusumbatan, pero hindi kami nababago. Wala kaming pag-iyak sa kasalanan. Wala kaming pagkamuhi, pagkagalit sa aming nagagawang kasalanan. At wala kaming kapakumbabaan para mag-amining hindi namin kaya. At walang ibang makapagliligtas kundi si Kristo lang. Tulungan niyo po ang bawat nakinig. Kahabagan niyo po sila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you.